Hisgot ta, padayunon na to ang biblical prosperity, ika-53 na ni, and I'm enjoying studying biblical prosperity in the Bible. Nanata sa Proverbs, mga kigsuonan, particularly sa Proverbs 29, unya pangutanon na to ang Ginoo, unsa man nga mga lesson nga ihatag niya tonight regarding sa paglampos sa atong kinabuhi, nga naa nato makuha sa Proverbs 29. So, sa di pa ta mo padayon, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Let's all stand. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us guidance and vision, and also, Lord God, sa imong mga instructions nga makita namo sa imong pulong, Lord. Salamat kaayo. O nag-ampo mi, Lord, that tonight, please help us, Lord, to continue learning how to be prosperous according to what the Bible says. Help us, Lord, nga dili mi ma-deceive sa kaaway, nga ang iyang tinguha, tagaan mi sa prosperity, pero malose namo ang opportunity sa pagpangalagad. Kay kung ikaw ang mupanalangin namo, Lord, ang ma-strengthen ang amo man nga pagpangalagad nimo. So please help us not to be bribed by the devil. So please help us to learn, O God, tonight, according to Proverbs chapter 29. Salamat kay Lord sa mga verses nga among basahon tonight, and please allow us, O God, to honor you as we listen in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is When Vision Leads and Righteousness Reigns. Pag mulid na gani ang vision, o sa gani pasabot ang vision, pananaon din gikan sa Dios. So tagaan kag talan-aon gikan sa Ginoo, and when you follow that vision, kay ang requirement na is your faith to the Lord. Faith nimo sa naghatag nimo vision. Pasabot ana, kung nituo ka sa vision nga gihatag sa Ginoo nimo, bisan tibuok barangay pa, bisan tibuok kalibutan pa, mo-oppose nimo, ikaw na lang nakakita sa vision, mo padayon gyapon ka, praise God sa imong kasing-kasing. Because you believe that vision came from the Lord. Nakita na to sa book of kanang Daniel, makita na to mga igsoon. Si Daniel, gitagaan siya vision sa Ginoo, gitagaan ang mga prophet, si Elijah, gitagaan vision sa Ginoo, daghan pa mga prophet mga igsoon. Nito o ba dayon ang mga tao? Sa diyan si Joseph, gitagaan vision, nito o ba iya pamilya? Wala. Pero ni-stop ba sila? Gidrop ba nila ilang vision? Kapuya nagvision na, wala. And so is now. Kay ang Ginoo nga naghatag og vision nila, mausad ang Ginoo nga naghatag og vision karon. O ganong tagaan man niya vision katong humana, ato naman ni karon. So that is why God said, I will give you pastors to feed you with knowledge and understanding. And guess what? Appeal na mga igsoon ang guidance sa Ginoo, the vision that God will give to every pastors so that the pastor could lead God's people sa kabubuton sa Ginoo sa simbahan. So kada simbahan na isugo ang Ginoo, na gisugo ang Ginoo sa ato diri. Unya dili nato tugutan mga igsoon nga maniguwang na lang ta, dili gyud nato mabuhat na gisugo sa Ginoo. Our task may be difficult, our task may be expensive, but I believe that it is God's problem to supply the needs. The only thing that we need to do, mga igsoon, is to follow that vision and believe in God's guidance that we can reach the promised land and we can do the ministry that God wanted us to do. I strongly believe, mga igsoon, nga makaabot gyud ta, kumusunod lang gyud ta. Alright? So, kung ang vision o ang righteousness maunay mo take effect sa imong kinabuhi, maunay may tabo. Tulo ka butang mga kaigsunan. Number 1, righteous rule leads to rejoicing. Wala gyud tao mga igsoon na di ganahan mag-rejoice. Pero sa kaganahan sa tao nga mo rejoice, ang hitabo nag-reduce. Nag-reduce ang iyang kalipay. Prosperity begins with righteous leadership. Whether in the home, sa mga amahan, in the church, sa mga pastor, or nation, sa mga government officials. Kung ang kana nga mga leaders,
Kana nga nag-rule mga kaigsuonan sa balay, sa simbahan, o sa nation. Nagpuyo, nagsunod sa giya sa nagbuhat nato. I believe there will be rejoicing in the home, in the church, and in the nation. Do you agree with that? Mabito na, pag ang usa ka amahan sa panimalay, dili Dios nun, walay kahadlok sa Ginoo, gubot ang panimalay. Tinuod man ang kanta rin nga gipakanta ninyo sa mga bata, ang yawa sa panimalay, sige lag-away. Nya pagkapina pa natong bug! O niya, katong realistic ito sa ilang kinabuhi, mga igsoon, nga sige lag inawayay, manumbag siyang tapad, bug! Hilak. Kadaghan namin nakakuha na nga, kuha mo, nag-avoid na mo ang kanta, kaya naagi manumbag ba? Di ba? O si Kristo sa panimalay, masadyang balay. Pagkanindot mga igsoon, tinuod man na. Kung ang nag-reign, righteous, rejoicing, ang atong makita sa taliwala. In Proverbs 29, verse number 2, usay gingon sa Bible, when the righteous are in authority, the people rejoice. Nakita ninyo ang Bible? Kung ang righteous maoy mulid, kung ang righteous maoy naa sa authority, the people rejoice. O saan man na ito pag-apply ani sa atong kinabuhi? Kristohanon man ta. So, God gave us leader. God gave us the man of God to lead our lives as a Christian. So, kung tugutan na ito mga igsoon nga ang mulid sa atong kinabuhi, ang man of God nga gihatag sa Ginoo nimo, dili nimo sagulan og paglid pod aning mga tawhanon, kaning mga kalibutanhon nga imong i-insert mga igsoon sa paglid sa imong pastor, mix pod ka. Pero kung tugutan nimo nga ang gihatag sa Ginoo nimo nga mo-guide nimo, mao'y imong paminawon, mao'y imong sundon, heartily mga kaigsunan, matuman yun ang giingon sa Bible, the people rejoice. Mabito na makita nimo sa kasimbahanan, kinsa to ang matinumanon sa ilang pastor, malipayon. Kinsa to ang naay mga hidden agenda, wala nagsunod, nagsupak mga igsoon, visible or invisible ang ilang pagsukwahi, dili gyud sila malipayon gyud. And every time they hear the message of God, they will be guilty. Mao na mura sila tulisukon mga igsoon. Hangtod nga mapulaan na sig paminaw, ako na lang sigig istoryahan ani. Di magod ikaw. Naa lang kay tinaguan, mao na magilty ka madugay. Mao na ayaw i-waste mga igsoon ang imong opportunity. Gipangga ka sa Ginoo, gitagaan kag pastor. Siya'y naghatag nimo because God loves you. God has a plan for your life. If you let that leader nga gihatag sa Ginoo mo to lead you, mo na mag-rejoice mo. But when the wicked hear it, bear it rule. But when the wicked bear it rule, the people mourn. Anak ka sa Ginoo, di ka mosunod sa imong pastor. Eventually, lain na mong gisunod. Ang imong flesh, ang kalibutan, ang kaaway man na. So, sa may tabo sa imong kinabuhi, magulanon ka. Tanan nga schedule sa church, burden para nimo. Tanan nga panimbahon, mga igsoon, di ka ganahan. Kapuya na ka. Inigbasa sa Bible, bugat na imong mata mo basa sa mga pulong, di na ka-excited. Ug wala na message nga madawat nimo gikan sa imong pagbasa. Kaya nga naman, mura kag blind, mga igsoon. It is your sin that blinded you. Amen. Di ka kakita. Daw makabasa ka, but you cannot get anything. Muna may tabo sa mga unrighteous. Kaya ang imong gisunod, dili na ang Ginoo, mga igsoon. When you follow the leading of your pastor, you did not follow the pastor. You followed the God who put the pastor in your life. Kaya sa may kapuslanan, ganun gitagaan kag pastor. Nakasabot na mga igsoon. Pero kung say hunghong sayawa nimo, di din na masibiyat imong pastor. O di ba mo na yung style? Di ba mo na yung sudin sa imong una-una? Ay, yun si pastor, masipyat na siya naman siya na siya isa. O kisa may nag-ingon na ay pastor nga waysa. Di ba?
magpalinya ta dihag napo ka pastor, kanang napo ka pastor, pila ka bang pastor diha way sa? Tanan na isa, mga igsoon. Yamin ta, ade, mas grabe gito yan sa bakak o pagpatay. Parehas ra. Muna din na ito pwede mga igsoon nga i-measure ang sala. Pagsala, sala. Bisag unsa man siya nga klase, sala, sala. So kinsa may pastor nga way sala. Tanan naa. Kinsay membro, pastor gani naa. Kinsay membro nga way sala. Pero tanawa, daghan kay mga membros ka simbahanan all around the world. Grabe kay makatulisok og pastor. Ang pastor magani, masipyat, membro pa. Pero sa gisulti si Ginoo, maglinabayay taglapok diri. Dili mga igsoon. We need to defeat sin. We need to defeat the devil nga maoy tigbutang diha og sala sa atong kasing-kasing. Maoy tigtintal sa mga Kristohanon. Kinahanglan pildihon nato ang yawa, magtinamangay ta. Instead nga magsige tag sinawayay, instead nga magsige ta og inawayay diri, magtinamangay ta. Mabita na strategy sa Ginoo, let's do something together. So sabi iyang gihatag nato makatrabaho ta together, discipleship. Amen. Worship. Amen. Na, ang pag-worship pa nato magkanta ta lain tagkantahon diri. O usara atong kantahon together. You see? So gibuhat gituyon as Ginoo, iyatang gi-practice mga igsoon that we should do something together for God. Ngano di man nato i-apply sa panginabuhi? Why don't we do something that we can work together? So together, we can create big impact. Amen. Amen. Nakita na to, but what Satan will do? He will discourage you. Because his victory is to divide the body. Amen. Division creates weakness. So the church will become weak and the church cannot achieve victory. Amen. Satan wins. And we hurt the Lord. Amen. So the more you will not follow the leader, wa man may ningon nga righteous gyud may ingon ana, pero kami ang naa sa side sa righteous. Amen. Alangan man ang kalibutan, duha ra magyud ni mga igsoon, kalibutanhon og kanig Dios nun nga paggiya. So, ang Dios nun nga paggiya, naa diri gihatag sa pastor nimo. O, duha man ni, ang giingon diri sa verse 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn. So, kung ikay magbuot-buot, di ka musunod sa iyong pastor, kaguol juga. Literal yun na. Tanawa to mga yung people, malipayon ba sila na simbahan? Tanawa, kaya ba nila makigminggol sa uban nga mga young people? With all humility, helping those weak young people or katong mga younger generation. Kaya ba nila nga tagaag example, mao ni buhata ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Are they giving the younger generation example? Di nila kaya. Nga naman, because they did not follow the pastor. Ilang gi-follow ang ilang self. Now, let me tell you tonight, the Bible is declaring that our self is our enemy. Amen. The flesh is our enemy. And that is why God said, crucify your flesh in the cross with the Lord Jesus Christ. And let the Lord Jesus Christ live within you. Mao na instruction si Ginoo. So kung di na natubuhaton mga igsoon, muligkas yun na ang imong unod, kanang imong unod, di yun na mo follow sa pastor. So mao na, patanaw na mo mga kinabuhi sa atong young people, wag yun, kalipay. Nandiyan naman kay young people. Tanan. Tanan nga dili mo sunod sa giya sa Ginoo, tanan nga dili mo sunod sa giya sa pastor, gool. Tanan yun. Tanan nga age ba? Dili tanang membro. Tanan nga pagidaron.
young people, married men, married ladies, tanan. Nga dili mo sunod, magulanon yun. Pero tanan nga nisunod mga kaigsunan sa Ginoo, tanan nga nisunod sa giya sa pastor, malipayon. Tanan, mayang people man, ma-men, ma-ladies, tanan basta nisunod. Gaan kay dagway. Pero na-experience man na ninyo, na panahon gaan kay imuhang pagbati sa buluhaton sa Ginoo, napoy panahon nga bugat kaayo. Kanang panahon nga gaan, nisunod ka. Kanang panahon nga bugat kaayo ang imong kasing-kasing mga igsoon, wa kay kalipay sa buluhaton sa Ginoo, naay kanang something nga wa na mo gituman. And you cannot hide it because mo resulta man yun na. God blesses communities where integrity governs. Now, how can you keep your integrity? By following righteousness. How can you have your integrity? Saan man yung pag-keep sa imong integridad? Kung imong gisunod, kalibutan. Kung imong gipaminaw, sige, ang mga kalibutan hon nga mga kalihukan. Sumawa imong integridad. Nagdakag Bible niya, balikason kay ka. Di ba? Nagsige ka og shares pulong sa Ginoo niya, bakakon kay ka. Ang yawa may nagpa-kuan na nato mga igsoon ay kabalaka na nato. Gipakataw ta nga bakakon, gipakataw ta nga gahig-ulo, gipakataw ta makasasala. Pero mao nay kontrolon sa Ginoo sa dihang imong i-crucify ang imong self, ang imong flesh with Christ. Mauna ang iyang kontrolon, mauna ang iyang hunongon. But the moment nga mo reign ang imong flesh, diha mga igsoon, di man pod manghilabot ang Ginoo. But He will only bless katong nagbarog sa integrity. Only those nga integrity ang ilang gisunod. Number 2, vision preserves and prospers. Sa dihang gigiyahan ka sa tao nga gihatag sa Ginoo nimo, rest assured nga kanang tao nga gihatag sa Ginoo nimo, gitagaan na giya sa Ginoo, mo nang gitawag vision. But if you can see a person who is a visionary, tuo na lang mga igsoon. Sunod na lang anak niya, ngano man na siya nakita. Amen. If you cannot see what he saw, you don't need to know. Amen. Just follow. Amen. Ngano si Christ gisulti niya tanan sa iyang mga apostoles? Pero siya gingon, follow. Amen. Si Timothy, gistoryahan ba ni Paul kung unsa tanan niyo si Apostol Paul? Follow me as I follow Christ. Tanan nga mga gitudluan niya, mo na yang giingon, follow me as I follow Christ. So eventually we do not know, but the vision will show us, and that vision came from God. So muna importante kayo nga trabaho. Mo bito na nga dili ka magpataka-taka mga igsoon og deklarar nga ikaw pastor. Ako ganahan ko magpastor ko. If you don't have vision, asa man nimo giyahan ang mga tao sa Ginoo? Magkahiusa ra mo asam talingaw dapit. Usa may makalingaw nato. Muna lipay kayo, dali ra managhan, pero going nowhere. Nag-fellowship lang sila. Mo na makita nato mga igsoon, gamay nag-attendance kaya nagitawag nga church nga klaro. Kaya nga naman, ma-irritate ang mga tao. Sabi niya, oy, daghana ba aning responsibility? Simbahan man ni, unta, maglingkod naman ta, niya magkatakanta, niya maminaw, maglingaw-lingaw, ano ba? Pag-aanan na to atong espiritu, kay para igabot ito sa kalibutan, ready ta. Time pa, igabot sa kalibutan, trabaho man to dito, instruction ni diri, training ni diri. Dili ni lingaw-lingaw diri. Nakasabot na mga igsoon. Sumuna sa mga tinuod nga simbahan, lisod yun ang pagpadaghan. Kaya nga naman, responsibilidad man ang imong gianhi diri. Pero kana mga fellowship, mga igsoon, meeting the need, the wants of the people, dali ra managhan. Kuy ta, lingaw kayo. Gapon, lingaw kayo mi. Muna na ka na mga tao gikan simbahan, ang ilang isulti lingawa simbahan, oy. Wag yun ay klarong simbahan na yun.
Muna kung gikan mo diri, unya lingawa sa mensahe atong Domingo tempa-tempa. Unsa may imong nadaan na lingaw ka o nakakaton ka? Come on. Grabe ang pastor, joker gunis pastor oy. Ang joke ra gyud imong nada, pawara manas duka para makuha nimo ang mensahe nighapak ta ko sunod. Noon sa man nga ang joke ra man imong nakuhaan kay nakatawa ka niya kung duka na sad. Magsige lang tag joke ani. Icebreaker ana kay mura na kag ice. Gahi na ka. So ang leader nga gihatag sa Ginoo nimo para makagiya siya nimo righteously, God will give vision to that person. Unsa may buhaton sa vision? Mo preserve o mo prosper. Prosperity is not just provision. It's direction. Ang uban may man nga gi-providean mis Ginoo, wala gi-direct ka. Gigiyahan ka sa Ginoo. So mao na nga inighatag na sa mga material things mga igsoon ayaw hunong diha because it is provision to follow God in His direction. Ayaw hunong. Proverbs 29:18. O sige ngos Bible, where there is no what? Vision. When there is no vision, the people perish. No? Unya, but he that keepeth the law, happy is he. Now, say gusto niyo, ma-perish mo o ma-happy mo? Bisag unsa pay buhaton nimo, kung dili na siya giniyahan sa vision, wa nay kapuslanan. Mawa ra na mga kaigsuonan. But if you're going to do things, achieving things, guided by God through the vision that God gave to the man of God, guiding the people of God, naagi tayo maabtan. And the reason why mga churches, mga igsoon, nga why na-achieve, wag yun isunod, mga membro. Oh, you ask yourself, when did you follow completely the guidance of your pastor? Ako gingnawa dyan mo kasuway ni sunod mo. O tanawag kung sa'yo naitabo sa diyang ni sunod mo. Nindot ba ang outcome? O bati ba? But the moment you disobey the instruction of your pastor, daghan na kayog sipyat, daghan na kayog pain sa kinabuhi. Tinuod maguna? Tinuod yun na mga kaisunan. Kaya Ginoo gusto siya mo guide nimo. Unya wa naman karon panahon na mga igsuon nga audible voice of God. Gihatag namin the written word of God. Nya kinsa man ninyo karon diri nga before ka mo take action, mangutan na sigas Ginoo, Lord, sulti Lord, sulti. Padabguha ko, Lord. Do you need to understand the teaching of your pastor to you? I will give you pastors according to mine heart. Ibalik-balik yun na nato to feed you with knowledge and understanding. What will you do with the knowledge and understanding nga ihatag sa imong pastor nimo? What is that for? Guidance. Instruction. Nakasabot na mga ison? Mo na magkuan ka, ma-amaze ka kay sa usa ka mensahe kay ihatag sa pastor sa tanan nga mga membro, managlahi sila og nadawat. Kay ang instruction sa Ginoo, it will be given individually with the same message given to the church. Ngun ana ka amazing atong Ginoo mga kaigsunan. So it's very clear here in verse number 18, no vision, the people perish. But he that keepeth the law, magmalipayon mga igsoon. Ikaw na pili ana. Without divine guidance, people wander and waste. So pila na katuig nilabay sa imong Kristohanong kinabuhi, kumusta? Naa ba kay gitumbok nga imong gipadungan o wala? Ha, pangutana.
Kay ang direksyon nga gihatag sa Ginoo nato, naatay direksyon, naatay gitumbok mga kaigsunan. Which ang atong movement very slow. Kay nga naman, church man good na good. I cannot go ahead. Dili pwede nga biyaan ta mo. Muna reason mga kaigsunan nga mayo ka, Pastor, pakit ami, dungan ta. I cannot leave you behind. We need to make disciples. We need to rejoice God together. We need to serve Him together. Ayaw lang attitude mga igsoon. Una lang, tanawon sa, pa-approve. Unsa ka? Ha? Gibadlong to sa Ginoo katong niingon mga igsoon sa, di ba, katong gilansang siya sa cross? Gibadlong niya, to see is to believe. You need to believe and you will see. Mao na prinsipyo sa Ginoo. If you cannot believe in Him, neither you can see what He can do through you. Because He will never use you. Pero kung mo-believe ka, talanawon na ihatag sa Ginoo mga igsoon. Talanawon nga iya ipakita sa imong nag-guide nimo. So, di man gyud nato na malalis, church age man ta. Simple na kayo, di naman ta maglibog mga igsoon sa church age. Kay pastor, member. Napabailain? Pastor, member. Nabinoy ka, di pastor, oy. Pastor, deacon, teachers, okay, mo naman sa nang deacon, taghana. Unsam din ang deacon, member, dili. Pastor ba sila? Dili. Oh, di, member, pastor, yun eh. Sa pastor, wala na division diha. Sa member, daghan mga division, but aiming for one thing, to honor God. So kung nag-aim og one thing, to honor God, you need to follow the man of God. Simple, way gubot sa simbahan, mga igsoon. So mo na mo preserve nimo. Kabantay mo, ang mga tao, dili na mo sunod sa vision nga gihatag sa pastor. Di gyud ma-preserve. Kawagtang, oy. Og di pud mo lampos. Because only vision preserves and prosper. Nasamta na to mga igsoon? So mo na, tuman na gyud mo, tuo mo mga igsoon. Wala ta nagkuan diri, wala ta nag-introduce ninyo og panginabuhi lang. The reason why nga naay panginabuhi because we introduce tent making. Tent making, it doesn't mean only earning. And that's it. No. Dili ang rason para mudako atong offering. No. Ang rason mga kaigsuonan para malibre ka para sa Ginoo. Imo na lang tulubagon sa Ginoo, mouli ka sa tithes ug dili. Imo nang tulubagon sa Ginoo. Nakasabot ha? Kay kung kitang tanan mo prosper, di na gyud na nato matagad ng offering mga igsoon. But it is an individual responsibility to believe in God's principle. If you do not return your tithes, you will be cursed. Mubalik ka sa kanang poverty. Mawala ang imong prosperity, ma-erase. Kay i-curse man ka. So, sustenance nato sa atong panalangin is to believe in God's principle that you need to return your tithes and give your offering. So, kung imo nang ipadayon, then God will continue to bless you. Mga igsoon. But the blessing begins when you follow the vision that God gave to you. That God gave to your pastor, unya gihatag diha ninyo. So, without divine guidance, so sa tawag na, vision. People wonder and waste. Mausik yun ninyong kinabuhi. Muna ako sikog badlong ninyo, Brad, Ma'am, Madam, Sister, sa panadiha. Biyain ang taon ng prisuhan. Kung dili ka kabiya, diha dayon, apilin ni, let's work together. Then if you can see, na naapsa na imuhang prisuhan, biyain na oy. Ano ga, dugay-dugay ka diha. Diba? Let's establish our own, designed to honor God. Kaya kung musunod yun ta, hagbay na ta na iskwilahan. Hagbay na ta na iskwilahan sa skills. Dali naman na, i-connect na to sa TESDA, dali na kayo na mga igsoon. If we have the place, if we have the people, it's very easy. And we could gather souls. Daro man na, daro. Lisod kayo mo tanom,
sa liso sa ebanghelyo sa usa ka kasing-kasing mga igsoon nga dili nadaro. Wa nadaro ba? Muna sa akong gingon ninyo, kinahanglan gyud ta og equipment sa discipleship. And that is from each and every pocket of every disciplers. Naa diha ang imong equipment. Muna inikuot nimo mga kaigsunan, you have a tool. Kung wa kay tool, maglisod ka. Maglisod ka ug sunod sa guidance nga gihatag sa pastor di nimo. Number 3 and last, correction cultivates character and increase or increases. So correction cultivates character and increase. Mga igsoon. So kaning increase, kaning pagtubo, iya man is Ginoo. Pero kaning karakter nga naa nato mga kaigsunan, natay part trabahoon ni nato Di man ni automatic. Di ni automatic nga ang i-download ra ba nga mga batasan bitaw gusto ko mabuotan unsa gani ani download. Trabahoon na nimo So kinahanglan correction. If you do not correct your children, you are raising a monster. Prosperity flows from character. And character is shaped by correction. Kung dili nimo koreksyonan imong anak, wa nay batasan mga igsoon og di na siya molampos. Kay ang kaning paglampos ni sunod na siya sa imong batasan. Nakasabot ha? Kung wa kay batasan, way taong musalig nimo. Bisag unsa pa na kanindot imong gibaligya pero salbahis kay kag batasan, ang mga tao maingon na di kompalit di oy. Kay ngano man, wa kay batasan. You have no, ang imong character is not good. Apan ang character, mapurma na siya mga igsoon sa atong pagsigig correct. Sa atong pagsigig badlong sa atong mga anak. Mao na kita, ayaw lang yun in town o kaugtas o kakapoy sa sigig badlong. Kaya ang atong anak, di rabag yun na kapuyan magpabadlong. Ambot nga na sila. Maupay pagpabadlong, ready na sad sila sunod. Kita, wapata ka-recover sa atong kaguon. Tuan naman sad, nagpabadlong na pod. Kung imo ng dibdibon, mga igsoon, ang imong karakter may maguba. So sa diyan naguba ang imong karakter, gibiyaan ka sa prosperity. Kisa may prosperity mo pabilin nga nawa naman imong karakter. Ang prosperity mo sunod man na sa good character. Mga igsoon. Mao manay kuan, mao manay tinubdan. Are you listening? So kung asa karakter, naadiha ang tinubdan sa blessing, sa prosperity. Diha mo agas, diha mo dagaya mga igsoon. Proverbs 29:15-17. Tanawa sa gingon. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Ayaw koreksyon ni ang imong anak kay pinangga nimo. Ayaw kasabi kay maluoy ka nga muhilak siya. Ayaw bunali samtang gamay pa kay ngano man maluoy man ta oy kanang muhilak, grabe ra muhilak ang bata kanang gamay pa ba. Kita gyud alingag-ngag gyud. Nya kita nga mga ginikanan murag kumuton ato kasing-kasing ba. Pero kung imo nang i-spare niya ang rod, mga igsoon, Bible na'y gasulti. The rod and reproof give wisdom. Unsa may imong giwithhold niya, not the rod, but the wisdom. So kung mawad-an nag-wisdom, walay wisdom na imo anak, nagtubo na siya mga kaigsunan nga maghatag og kaulaw nimo. Kaya di ka na siya kamao. Ang iyang karakter, wala. But a child, tanawa? But a child left to himself, mo ni mahitabo? Bringeth his mother to shame. 16, tanawa? Kaya na, wa man gibunalan, wala man nakaangkon og wisdom. 16, nahimong wicked. And when the wicked are multiplied, transgression increaseth.
but the righteous shall see their fall. Wa gyud kalampusan mga igsoon kung ang tao way wisdom. Kay ang wickedness mo increase man, ma-multiply man. So mo nay mawala kung dili nato sila badlungon. Mawala ilang batasan, ma-wicked sila mga igsoon. So sa dihang ma-wicked na sila, mo increase, managhan. O bisag ang wickedness, managhan sa usa ka tawo. Unsa may metabo, you will fall, and the righteous will see it. Sa masugot kag sa dili. Pero diri sa 17, tanaw na to. Correct thy son. Mo ni atong agay buhaton. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yeah, he shall give delight unto thy soul. Mahimo siyang kalipay nimo. Kita na bang mga ginikanan, wala ta nagkabata, nagkatiguang ta. Pasabot, nagkawala atong kusog. Kinahanglan ta atimanon later on. Igabot sa panahon nga tiguang na ta, kinahanglan na gyud ta atimanon agakon unya imong anak. Wala gahatag og delight sa imong kinabuhi. Labyan-labyan ka ra. Mangayo kag tubig, ingno na ka nga pagkuhag imo ay katiguang na nimo. Unsa ka bata? Tanawa, nga naman, wicked. So kamong ginikanan, pasagdal na niyong anak, di ninyo badlungon, klaro na kayo na sala managdi ta mo simba, unya di gyud ninyo badlungon, pasagdal na ninyo, sabi kung anak mo, magin na iyan, di man siya ganan mo simba god. Nya musugot ra ka. Mabot panahon, di na ginawa na imo kaya badlungon. Mabot panahon, nga di na nimo kaya kasaban. Mabot ang panahon nga ang rod wala na effect niya. Kay saggo na niya mga igsoon. Oh, saman. Munal ka nako. Musukol na ba? Samtang applicable pa ang rod. Ayaw spare. Correct thy son. Pagabot na sa panahon nga ang rod, mga igsoon, dili na pwede physical rod, then use the word of God as the rod of correction, not your word. Inumdumi ka na. Ayaw silang sultihi sa imong kasuko. Ayaw sila balikasa, ayaw sila sultihi, humiliate nimo, ayaw sila kanabitong murag imo na siyang gikunis-kunis sa imong pulong palang tungkol sa imong kalagot. Never do that. Use the word of God as a rod of correction. Kaya kani mga edad, mga ison, parehaan na mga edad, dagko na ba? Lisod na kayo na bunalan, 18 years old pataas. Bunalan pa na, nimo, awkward na kayo. Mura mo na fraternity, hazing mga ison, hazing. But the greatest rod for them is the word of God. Ngano mo gamit tag rod sa mga bata? Di mo nakasabot. Sultian na ni mo Bible, di kasabot. So we need to use a physical rod. Pero sa ato nang na-miss mga igsoon, why karakter atong mga anak, then let's tell them about God's word. Badlungon nato sila, palihokon nato ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, mao nay mo cultivate sa ilang batasan, unya mao nay makapa-increase sa ilahang panalangin. Kay ang panalangin, mo flow na siya, gikan sa imong karakter. Kasabot ta? So muna in 17, correct yun. Ayaw yun kalimti. Correct thy son. Kaya ang imong son, wrong. Dili pa sabot nga imong son, pero may correct. So correction ni ang imong anak, and he shall give the rest. Hindot kaya na sa diha magkataas na tong edad ba? Ingnon ni kasi mo anak, ayaw na tiguang na ka. Amo na ning panahon ron. Kami na yung hugas. Lingkon lang ka. Di ba? Kanindot na na, nga mga ano, ikaw man nanilig. Ako na, be. Okay. Panahon na ni mo pahuway. They will give you rest. Pero tanawa mga bata karon. Ha? Ingon ana ba ilang batasan? Unsa may na-miss? The rod of correction. The rod of correction. Pag ma-miss na to na mga igsoon, di kita kapahuway. Nakasabot mo?
Tiguwang na ka, ikaw rin gihapon manikay-sikay. Tiguwang na ka, ikaw rin gihapon in tao na maglabas sa imong sanina, ikaw rin gihapon magluto sa imong pagkaon, ikaw rin gihapon mahugas sa imong kaldero, ikaw rin gihapon magmap sa imong saog, ikaw rin tanan. Kakapoy na anak. Walay mo bati nga anak. They will not give you rest. Lahi nga rest, lahi ihatag nimo. Rest in peace. Mura na mga anak ka, mo patay nimo mga igsoon sa ugtas. Mura ba na yung pinakakapoy sa atong kinabuhi, kanang maugtas ta ba? Kasabot mo? Kanang maglakaw ta, piting layo, anak, kapoy kayo. Baktas tawag anak. Baktas. No? Naay mas kapoy anak, ugtas. Kanang ang kasing-kasing na nimo mo iga, kapoy mga igsoon, ugtas na. Pirting bugata anak sa lawas. Way lami, murag walay lami ang kinabuhi ba? O tungod na sa anak nga na spare ang rod of correction. Ha? Kay ang kanang nakoreksyonan, papawayon man ka, unya makapalipay sa imong kinabuhi. Kaano man gano, ano? He shall give delight unto thy soul. Ako'y pasalubong, aninduta anak. Uy! Ha? Ganahan mo? Nangandoy mo, ingon na inyong anak? Kaysa, bisa na lang mga iso, may ka napaliti sa taon, naunsa mo ka mama, uy. Kakayuan ba ni mo? Uy, batasan mga anak ka. Makig-ilog pa. No? Makig-ilog sa ilang ginikanan. Namalit ka o ka ng pagkaon, nagibutan ni mo sa ref, mong mama in town, giguto man, nangukab sa ref. Ay, salamat na ay kuan. Apple ba ron, noon sa diha, gikaon taon ni mo. Pagkahuman, asa naman tong apple diri? Eh, gikaon man ako dong. Wamang ka mananghid! Uy, batasan anak ka. Yung magtanaw ng mga tao, salbahi sa anak ka, eh. Mo anak pagbuhi niya. Ang iyang anak. They let their children grow without the correction of the Word of God. Amen. Kamu, di pa na ninyo makita karon, rahwata. Kung di na ninyo pugson inyong anak na maduol sila sa pulong sa Ginoo, huwata. You will see them. Ma-destroy na ilang kinabuhi ug mo na makapabugat sa imong kasing-kasing. Remember this, discipline is not distraction. It's development. So kung dili nimo i-disiplina ang imong anak, wala siya na-develop. Wala siya na-develop. Na-destroy hinuon siya. Pero sa imong unahuna, maluim ko sa kong anak, Pastor God. Kung ako siyang kasab-an ba, kung ako siyang muhilak manggod. Oh, nagtuo ka na destroy siya sa imong pagbadlong? Nagtuo ka nga na destroy siya sa imong pagbunal niya? Wala. Wala na siya na destroy. Imo siyang gi-develop. Pero kung maluoy ka niya, imo siyang gi-destroy. But remember this, nga ang disiplina dili sa pagguba sa imong anak, kundi sa paghulma sa dapat kinsa siya. Unya, always remember this, mga igsoon, that this book is the manual for our life. Kung naa kay gusto nga ihulma sa imong anak, di adiri ang instruction. Naa diri ang manual sa kinabuhi sa imong anak. Mao na imo siyang itultulan. Anak, naa diri imong guide. Naa diri imong guide. So, when vision leads and righteousness reigns, unsay mahitabo? Joyful, prosperous, abundant life. But it needs discipline. It needs the rod of correction. So sugdan nato mga ginikanan, magpa-correct jud ta ning Bible jud. Mao na maminaw mo sa mensahe, maigo mo ginikanan paminaw. Maigo kay mo, salamat mo sa Ginoo, Lord, salamat imo kong gibadlong.
Kay kung wa ko nimo badlunga, mapasa ni nako sa kong mga anak ni si Piata. History repeat itself. Unya, mas severe na mga igsoon, kaya na sila ilang built-in nga pagkabadlungon. Plus sa imong pagkabadlungon, unsa may tabo sa imong anak? Labaw pa. Diba? Pero kung magpakorekta sa Ginoo, maupo na ato i-correct sa atong mga anak, mauna ilang ibuhat dito sa ilang anak, magkadugay ang imong generation, magkanindot ilang kinabuhi. Kaya nga naman, napasa ang good character sa imong generation. Unsay mo gawas, gikan sa character? Unsay mo flow? Prosperity. Ay, kadugay ninyo tuluan. Sige mong pangitag prosperity, guba inyong batasan. Kaya di kayo mo karespeto sa usa ka tawo nga gihatag sa Ginoo ninyo, which is your pastor, mga igsoon. Diba? Bantayan ka na ni may kagalingon. Nagani giya ang imong pastor diri. Unya, di magyun makadaot nimo, walang kakauyon. Pero kung imo yun i-scrutinize, di man siya ikadaot nimo. Di man siya ikadaot sa mga tao. Pero di lang kakauyon. Unya, maglain ni mong una-una, kaligis pastor. Mamugos yun siya ba? Kibaw na siya, di taganahan na na. Awa na. You have given Satan a chance to destroy you. And once Satan is able to destroy the parents, what do you expect to your children? Nga ikaw man nagihatagan sa Ginoo sa responsibility nga ang imong mga anak mag-guide nimo didto sa Ginoo. Awa na. So, let's talk about generation. Unsa may imong gipasa didto? Ha? Unsa nga klase nga generation? Guba. Guba, mga igsoon. So, pasalamat ta sa instruction sa Ginoo. Naay vision, mga igsoon, naay vision. Magpalid ta. Magpagiyat ta sa vision. And through this book, atong ialaw ang libro sa Ginoo, mga igsoon, which is the Bible, nga mulihok gyud sa atong kinabuhi. Then, we can experience, we can use righteousness. Maoy atong ipa-reign sa atong kinabuhi. Then we can see prosperity. So, di pa ta makakitag prosperity. Nung kagamsikag pangitag prosperity, prosperity! Asa na ka? Makig-away ka sa prosperity. Mo na ginamahan na matay. Abisag buhi pa, panikamutan na nilang patay. Kung kinsay makapatay ni Papa, maoy kuan ha? Maoy CEO sa company. Luoya sa amahan oy. No? Kung kinsay makapatay ni Papa, maoy muduma gyud sa kabtangan. Maoy dakog bahin. Luoya sa amahan sa. Nakasabot mo igsoon? No. So kita ra po isa na. So dapat dili na to inganaon. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this message that you have given to us. Prosperity, mao ginay gigukod sa imong mga anak, Lord. And even the unbelieving people, they want to prosper. They want to achieve great things in this world. But for us, we should be guided by your words, O Lord. We should be guided by the divine guidance because our prosperity, imo na nang gi-prepare, dear Lord, sukad pa sa sinugdanan aning kalibutanan. Andam na daan. And please help us, O God, nga dili may mo resist the guidance. Pinaagi sa balang Espiritu, ginamit ang imong mga pulong, giwali sa imong pinili nga nagpastor sa imong mga katawhan. Tuguti, Lord, nga ablihan sa imong mga katawhan ang ilang kasing-kasing and understanding that they must follow your guidance. Thank you, Lord, for rebuking our mistakes.
And I pray that they will choose the right thing tonight. Help them, O God, to choose your guidance over their own desires. And help them, O God, to pass it on to their children, to correct their children, O Lord, para magtubo ang ilang mga anak na dunay kahadlok nimo. And I pray, dear God, na mahimaya ka na ini nga invitation tonight. Please bless your people to kneel down before you tonight, O Lord. And this is for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. The Lord has spoken.